Pero nag-enjoy naman ako ngayong bakasyon. Lahat ng mga ginagawa natin. Kaso kailangan mo din talaga mag-aaral eh, ano? Huwag ka na kayo mag-aaral, no? Sama ka na lang sa akin. Mag-scout na lang tayo maghapon. Mag-vlog na lang tayo. Tara, pakasal na tayo. Charot. Joke lang. Kung narinig mo sana kanina sila mama eh. Ayun na si Pas, oh. Diretso na, oh. Ang bira. Nako. Huwag biro-biro ng ganyan. Nako. Handa to. Pero darating din naman tayo eh. Di ba? Siyempre. Ano yun? Siyempre. So, Insan, kumusta? Kumusta, Ed, sa pag-vlog? Okay lang naman minsan. Ito, dati lang, medyo taas-baba ang views. Pero masaya pa din. Patuloy lang kahit medyo mahirap. Medyo may mga ganoon talaga eh. May mga times na ganoon talaga eh. Ito, lalo na ngayon busy, may election eh. Pero enjoy din naman kahit ganoon. Hindi naman ako napanghihinaan. Lalo na ngayon, di ba? May mga may mga bagong tinutulungan, kailangan magsumikap. Tama. Saka yan, mas motivated kasi may mga bagong kasama. Sinong kasama mo? Sila, yung mga lalay ko. Tapos, alam mo na. Ay, si Biancy? Oo, ay, minsan nasama kasi siya eh. At yun, nakakawala din ng pagod kasi content siya. Mas motivated. Ay, grabe naman. Busy pag ako nag-vlog. Kaya pala, minsan nga, layo na namin nakakapag... Saan kayo nakakarating yan? Minsan hanggang doon sa dulo ng bayan at sa Kapalongga? Oo. Grabe yung Sobrang layo nun. Layo nun. Isang oras mahigit Kina Jezabel. Oo. Hindi mo lampas yun isang oras. Isang oras mahigit ang biyahe. Minsan nga naaawa na rin ako eh. Kasi, siyempre, siya, Babae. Angel siya, Kalingap babae angel. pa siya. Pero, Minsan nangingitim na kahit minsan nga, di ko na walang arte na. So sa pagpa-vlog nyo, ano yung parang, ano yung napansin mo or mas nakilala mo ba siya? Ano yung napansin mo sa kanya? Mas siya, masipag talaga siya eh. Doon ko talaga napatunayan na yung talaga totoo talaga. Totoo talaga. Saka hindi siya yung maganda sa kanya, hindi siya mareklamo kahit nga minsan na nagsasabi na ako, ay, huwag ka na muna mag-ano dyan, ako na muna bahala dito. Tapos sasabihin niya, hindi, huwag na. Trabaho ko to eh. Ay, grabe naman. Parang nakakatawa ka. tinalo pa nung... Siyempre, ako nahihiya ako kasi siyempre baka pagsabihin mo sa akin, uy, bakit ganyan? Ang itim mo na. Ang itim na ni Beyonce. Hindi, okay lang. Bagay naman sa kanyang maitim eh. Saka, Bagay sa kanyang morena. nangyari na. Hindi pala siya mareklamo. Parang mareklamo pa yung dati mong Yun nga. Tinalo pa. Yun nga, sabi siya, gutom ka, ako na nakabi kung gutom ka na. Minsan di na, di nagsasabi eh. Pero di naman sila nagugutuman masyado. Pero, grabe, no? ang ganda lang kasi yun nga. Sulit yung bakasyon. Sulit talaga. Matagal-tagal pa pati mga isang buwan pa yata. Ayos yan. Kaya pala sipag nyo mag-scout, ha? May sipagan nga ako ngayon eh. Grabe, Mainit inspired. Eh. Mas masaya kasi. Masaya talaga. Pag may kasama talaga, mas maganda. Kasi dati karaniwan, lagi ako lang solo mag-i-scout. Medyo taghang tanghali, uwian na. Pero ngayon halos kahit hanggang hapon, medyo kahit kaya pa rin eh. Grabe. Okay lang. Maaga kayo na-scout. Mga alas 9, alas ganyan. Tapos, Ano yung ni Biancy sa'yo? Ano yung trabaho niya sa'yo o yung tinutulong niya sa'yo? minsan cameraman. Ganyan lang. Tagabuhat ng mga ano lang naman. Basta nasa, lang siya, assist? Assist lang. Hindi ko naman siya binibigyan ng sobrang gibat na trabaho. Yun nga, lakad lang talaga na medyo malayo minsan kapag medyo looban yung papasukin at di na kasya yung Pero doon ako nabilib dun sa sinabi mo wala siyang reklamo. Hindi talaga. Yun,
Yun ang Kahit maganda close dun. na kayo, di ba? Minsan kasi pag close ka na, doon nalabas yung tunay mong ugali. Hindi naman siya ganun. Grabe, galing. Mas maganda nga yung ano lang. Napaka ano niya yung down to earth talaga. Oo. Saka di siya nagbabago, no? Ganun talaga siya. Minsan lang, ano, kulitan lang. Pag Kulit. nag-ano. Grabe naman. Oo, yun. Puro ano lang. Puro tulog lang minsan. Tulog siya pag ano. Biyahe at malayo, hindi sanay sa ganun eh. Di sana yun. Mag-ingat Ikaw din siya nag-drive? sa akin eh. Minsan pag ano, gamit namin yung kotse nila JP or ni Kuya Sam. Yun, may driver man kasi. Kasama sila, ano? Oo, nasama ko nung ano. Sila, Kuya JV minsan. Para safe din kayo para ni safe kami. Biancy. Oo, hindi ko naman Lalo kayo na- dinadala pag alam kong Oo. Lalo pag mga liblib baga, Oo, nakakatakot isama yung mga babae. Oo, hindi ko siya inaano. Hindi mo sinasama pag mga shadow Oo, liblib. kahit nga yung over, ano, kabilang isla. Alam Parang mo, ano, Oo. Alam kong ano. nakakahagas ay, ano? Oo. Alam kong... Ganyan din ako kay Jack dati nung sumasama pa si Jack sa akin. Hindi ko sinasama sa mga liblib. Hindi sigurado kung ano rin siya. Yung Safe. Oo. Safe. Saka yung sa lugar na ano, na maganda na para at the same time na pag ano, Napapawaw parang kayo. enjoy lang, Parang parang masaya nag-enjoy lang. ka. Parang namamasyal. Oo, namamasyal lang, para hindi na masyado. Minsan nga sabi niya, parang hindi naman tayo nagbablog eh. Nag-ano lang tayo dito, namamasyal lang. Kasi maganda, ano eh. kahit Kaya na- enjoy talaga. Ano? Mabilis ang oras. Bumibilis pala ng oras. Pag kasama siya. Mabilis ang oras. Kulang ang oras, ano? Kulang din. So ngayon, ano, bala kong isama sila mag-lunch ba? Sila Biancy. Kasi tagal ko na silang binablog, di ko pa sila nakakasama sa ano yun. Family ba ganyan? Siya. Madalas focus lang tayo kay Biancy. Yun nga eh. Minsan Diba? nasasabi niya, lagi na lang tayo sa bahay. Gusto dapat naman tayo. Kaya nga sinabihan ko siya na maano tayo. Kahit lunch lang, kasama yung family niya. Una ka na insan, ano, una ka na sa bahay ni Biancy, sunod na lang kami. Sige. Para makapag-ready na rin sila. Mama niya. Wow, ganda pala. Ganda na talaga dito. Tatapos na yung tindahan. Grabe. Tao po. Delivery. Delivery ng gwapo. Charot. Kamusta? Ano? Kamusta? Nasaan sila Kuya Rob? Andun. Ako muna ang pansinin mo. Mamaya na si Rob. So ano? Okay ka lang? Dito? Hindi ka napagod dun sa nakarang paglabas? Pagkasama kami, hindi ka napapagod. Nangingitim ka na. Yaw mo. Naka-pimples ka na din. Kaya nga. Okay lang yan. Kung gusto mo nang... Dito ka na lang sa bahay. Ako na lang magtatrabaho sa pamilya. Sarap. Doon ba sila tito, tita? Kasi... baka... makita to. Ano naman pa ako inahawakan. Ikaw nag-ahawak na kamay ko. Nga pala, maalis pala tayo. Sabi ni Insan. Yun na? Hindi, bukas pa. Ano ba? Sige, sasabihin ko sila. Sige na. Bilisan mo ah. Saka, okay na, huwag ka nang bihis. Ganda ka na eh. Sasabihin ko na sila. Ay, ano, pasok ko pala muna. Sorry ah. Parang bata. Hello po, tita. Good morning po. Ay, bless po. Pasang kamay ko. Ano po. Siya nga po pala, maano tayo. Malabas po sana tayo sa... sabi po nila, pinsan ay. Ay, Tayong family po, ano. nakakahiya. Ay, di po. Okay lang po yan. Kasi, ang tagal na namin po kayong binablog mula pinsan. Pero, di man lang tayo kahit isang beses halos makalabas ng ano. nga. Para makapag ano ba, Laging busy ay. Madali lang naman po yung tita. Makain lang naman po tayo. Mabilis lang, tapos balik na lang ulit tayo. Sige. Sige po. Tapusin ko lang to. Sige lang po. Para ano, madali lang naman to. Baka kailangan niyo po ng tulong. Ay, huwag na. Okay na. Mababasa ka. Okay lang po. Sanay-sanay tayo sa trabaho. Tama na.
Wag na. Ako na po. Malamis na. Mababasa ka. Okay lang po. Sanay tayo dyan ano. Mabasa sa trabaho. Ano yan? Saka para po makapag ano kayo. Ako na pong bahala, tita. Okay na po yan. Sige, teka. Mag-bihis na muna kayo. Ako na muna dito sa trabaho. Sana na ito gawa. Ang init pati. Kaya nga po eh. Pawisan ka dito. Kaya nga po para makapag, ano naman tayo, magpagpahangin sa labas. Kasi mabanas dito sa inyo. Mababasa ka. Sige lang po. Okay lang. Gandahan na. Ano yung tubig ay. Sige, salamat. Opo, wala naman. Naghugas na yan. Opo, wala naman. Naghugas na si Edo. Ako nang bahala dito. Para sa susunod ay... Mababasa ka, patayin tuwalya. Wala ka akong tuwalya. Ang mababasa ka dyan. Sige lang po, wag na. Okay lang po. Sige lang po. Akong bahala. Sanay-sanay tayo dito. Wala yan. Ganito dati. Kakahiya. Ganito dati. Magbihis na po kayo, Nay. Okay, tagbigas lang yung nanay. Alam mo naman, pag mga babayang nag-uusapan, ganito rin mga lalaki, di ba? Kasi ako, ganyan din ako eh. Oo. Si Kampi, bakit ha? Sinisiraan mo ako ah. Alam ko na eh, dito lang ako sa'yo, sinusukutan lang kita. Alalay mo ako eh. Ikaw na kayo maghugas dito. Kanina po. Ikaw na nga yung inuuwi eh. Alam mo, mas makakatulong ako kung ikaw maghugas dito eh. Oh. Ikaw na nga dito. Di ba alalay kita? Oo. Sabi mo, boss mo ako eh. Ikaw na dyan. Ay, sige po. Salamat po na. Magbisa po kayo. Kala nga ano to, no? Liquid. Daot alam, hindi na alam salita. Ano daw? Kumusta na? Okay lang, pero totoo lang, sobrang galit ko eh. Ay, ang bihira ka. Galit ka pa rin hanggang ngayon. Napapanood ko yung live mo. Galit ka na nga eh. Galit na galit ako doon High blood sa... ka niyan. Init pa naman ng panahon. Oo nga, pero galit na galit ako doon sa nagbalahura kay Beyonce. Ang bihira na ko. Hanggang dito pa na. Galit ka pa rin. Eh, hindi wala sa tama eh. Yung timing wala sa tama. Eh, hindi, di ba? Kailangan nating kailangan nating iiwas yung mga bata sa busing. Tama yan. Tapos, babanatan mo ng ganun, pabalang-balang. Kawawa yung bata. Tama naman yun. May point ka Oo, na. sa totoo lang. Kala ko pa naman, siga na. Iyak-iyak pa pala. Pinilit kong Bakit? alagaan si Beyonce. Oo nga, wala ka naman ginagawa masama. Binabalahura lang. Iyak. Yun ang hindi ko gusto. Okay na. Naintindihan ka na namin. Tapos na yun. Bilang pangalawang tatay ni Beyonce, naiintindihan kita. Ano masakit para sa'yo. Tara na! Ito na lang, may bago akong good news sa'yo. Ano po? Halika tayo. Si tatay, gagawa dun sa bubong ni Beyonce dito. Yung galing kay Tita Ping Provido. Oy, sa Teres. Yung 100K o sa Teres. Salamat po. Tara tayo, pakita ko sa'yo. Salamat. Samahan nyo kami. Oo. Samahan nyo kami. Tuloy-tuloy nyo lang. Ay, nakaready na pala si Beyonce, oh. Tara. Tara, Dok. Check lang namin to, Eds, kung sa ano. Sa taas. Ito po, kuya, si Foreman Jun pala, siya yung gumawa ng swimming pool namin na sobrang ganda po. At ang dami na rin niya nagawa doon sa transient. Sobrang galing po nito ni Foreman Jun, no? Lalo na pagdating sa swimming pool at sa mga ginagawa sa resort. So, Foreman Jun, ang plano dito, lalagyan daw to ng bubong. Ano po yung sa tingin yung ano? Suggest ko po dito, Sasuggest boss, niyo po. yung trellis tapos ang polycarbonate yung Oo. bubong. Yung transparent? Yun po, transparent. Kaso ang budget lang nila is, ni Tita Ping is 100K. Kasya ba, Foreman Jun yung 100K na sponsor ni Tita Ping? Bali kasi, sir, balik po kasi yung mangyayari dyan, hindi pa natin sure kung talagang magkakasya po yung 100. Bakit? Kasi siyempre po kung gusto nyo pong magarbo yung design, yung trellis, medyo po siguro kukulangin. Sa tingin mo, magkano abutin? Kung yung maganda talaga kasi Opo. hindi naman natin tulagyan ng pangit dahil maganda yung bahay. Kasi Kaya nga po, kitang-kita yan. Ang ganda po. Oo, Ang ganda po. maganda ng bahay. Ang ganda po naman, Wala Dok. namang problema Opo. kasi yung mga
mga sponsor ni Beyonce, mababait man lahat. Opo. Sabihin mo lang kung magkano estimate Siguro mo talaga. kung mag-ano po tayo, mga 50 to 200 po yun, pwede po yun. Mga 150 to 200. Opo. So kukulangin tayo ng mga 50 mil. Opo. Cool. Ganito na lang, bibigay ko sa yung 100K, simulan mo na. Opo. Then pag kulang, yan si Doc oh. Sige, akong bahala. Madali tayo makapaghanap dahil puro naman, mabait naman lahat yung mga ninang, Opo. yung mga titas niya. So ano po, Wala ano, tayong 50. extrahan nyo po dito. Opo. Kuha ka ng mga ano. Pero dapat, anuhan mo rin kasi, maganda dapat kasi, ano eh, harapan. Kasi maganda yung bahay, kailangan dapat maganda lahat. Kasi ito yung unang tingnan ng tao eh. Yung unang tingnan, tapos gagamitan lang natin ng bara-bara na gamit. Ayun po, tama. Hindi bagay. Di ba? Kahit saan ka magpunta kung ang So yan po, harapan mo, Tita Ping. Oo, mumurahin, tama. Ayun Ano yun na talaga. Sira na yung lahat. Gagawin na po. Sa mga naghihintay po dyan, ito na po. No? Ano lang po, kumbaga, maghintay lang po tayo kasi gagawin naman po yan lahat. Marami lang po talaga tayong beneficiary, di lang naman po si Beyonce. So ito na po si Kuya Jun ang madali nitong ano na to. Ano, okay na? Okay na po. So kailan po kayo masimula? Pag Pwede hanap po. ka ng trabahador. O, pwede po. Mga ilan trabahador ang tatlo, kaya yun ano? Opo, kaya po. Tatlo. Ang gagawin mo na lang, matawid-tawid ka na lang. Opo. May service Ito, naman. madali lang naman to eh. Ganito na lang, bigyan mo ako ng design. Sige Kasi po, ito, sige nabigyan po. ito ng design. Yung maganda sa kanya, may plano, binibigyan design. Forward ko sa inyo, sir, mamaya. Tara. Opo. Boss, Sige po. yung screen door, boss, paggawa ko na boss ha. Screen door? Asaan? Tara, tingnan natin. Tara, baba tayo. Wow! Tingnan mo. Ang ganda. Grabe yung freezer. Grabe. Ha? Siyempre. Ganda. Oh, sige. Ito, alam niyo mga kalingap. Kaya namin to nakilala si Foreman John. Fan na fan ito ng EDC. Hanggang sa nag-message sa akin, nalaman niya nang papagawa tayong swimming pool. Siya na po yung presenta. Kaya andito na siya. Ito na, si Beyonce, pa-picture ka na. Idol mo ba yan? Idol na idol niya yan. Nagbigay din siya ng solar. Ay, ano yun, ilaw. Yung pong yung pong nakakabit po dyan sa labas. Galing ka pa nga po saan? Maynila po. Taga Maynila ito. O sige, picture ka. Upo ka dyan. Huwag ko naman picture. 1, 2... Ay, naka-timer. Naka-timer siya. Isa pa. Oh. 3, 2, 1, smile. Yun. Oh, ano? Ang masasabi sa kay Beyonce? Maganda? Maganda? Ganda. Mas maganda sa personal, no? Opo. Ganda po, mas maganda. Si Eds. Wow, po, Bagay bagay sila? po sila bagay. Bakit mo sila pinapanood? Ano po talaga, solid po talaga ako ng EDC. Pero lahat po naman pinapanood ko. Paborito mo Si lang Dr. Lab palagi ako Si Dr. Lab. sa live niya po. Huwag mo nang panoorin yan. High blood ka. High blood yan si Dr. Lab ngayon. Huwag mong gagalitin yan. Yan. Sige po. Ayan sila. Ano yung screen door? Dito, screen door dito. Para hindi pasukin na naman. Sige. Lagyan, Sa labas yun, di ba? labas yun. Tapos doon din sa loob, doon sa likod. Okay. Tapos ito mga bintana, lalagyan din yan. Ng screen. Kasi malamok pa paggabi? Ha? Malamok paggabi? Malamok. Kahit araw, malamok yan. Okay. Tapos ito nakakatawa dito, no? Yung tindahan pala, tinuloy na rin. Dito tayo, bro. Yan, no? Yung tindahan. Paano yung bakod nito, Doc? Oo. Sila din yung magpagawa niyan, sila na nagagastos daw lahat. Wow! Maganda lahat. Thank you. Naipakita ko naman, sila din lahat gastos. Sa bagay, pag may bakod na, ganda yan. Oo, maganda na. Maganda na yan. Huwag nyo lang gagalitin si Doc at Huwag niyo akong galitin, parang awa niyo na. Oh. Huwag niyong reaksyonan si Beyonce. ay, Dahil wala namang ginagawang masama yung bata. pwedeng reaksyonan, wag lang yung negative Huwag na yung negative na maghakot ka ng maghakot bashing. tayo ng bashing. Oh, yung good na reaction Tama sa yun. problema. Kasi nagpapakahirap kami dito alagaan ng aming mga beneficiaries. Pinag-iingatan natin sila na di mabash. Tapos tayo mismo ang kalingap, yung mangunguna. Pangit po. Pwede naman natin sabihan na off-cam or mag-chat na Beyonce,
ang dami mong basher dito sa TikTok mo, huwag ka na muna mag-TikTok. Magkano na lang, di ba? Oo, Kaya na lang. sabihan mo si Doktor lang para kami ang Pwede magsabi. sabihan nyo si Beyonce kasi Oo, may kami. account naman siya. Pero yung wag yung idadaan natin sa Sa reaction video agad. Dahil nakakasira po talaga ng gawain ng lalo ng mga love team ni Kalingap Rab. Protektado natin lahat Protektado yan. natin yan. Dahil Kalingap yan at kailangan nating manatiling malinis ang Kalingap sa mata ng tao. Malinis Kasi- naman talaga ang Kalingap. Hindi, kung Kahit- magre-reaction kasi ng pabalang-balang at mababas yung ano, tayo yung damay ang damay. Kalingap. Damay ang buong Kalingap. So, ayan. Thank you, Doc. Oh, salamat po. Huwag ka na magalit, ha? Oh, di na. So ayan po mga Kalingap at mamasyal po tayo kasama natin sila Biancy. Kasi tagal na natin nagbablog, di natin sila na di pa tayo nagla-lunch together. Tsaka, Diba Biancy, no? Puro kasi tayo Biancy. Si Doc kasi puro Biancy. So tara po, ma-lunch lang naman po. Then patid ko din po kayo pabalik kay sa van. Tara po, ayun ang saya. Kaso di kasama yung, okay lang naman, okay lang yung mga kapatid di kasama. Alright, let's go po mga Kalingap. So ito sa rin. hello. First time please. Pass! We're back again. But this time, kasama ko ang family ni Biancy. Yan po. Dito na kayo makain, Pass. Si Biancy, oh. Ano sabi mo kay Biancy? Maganda? Yeah. Transformation. Yes, transformation. Maganda kasi si nanay, oh. Toy! Kamusta to, Toy? Magandang hapon po sa inyo, magandang hali. Pangalan ko po si Pastor E.R. Villagomez. At isang karangalan po na punta kayo dito sa atin pong Rachel's Cafe and Cakes. Napapanood po namin kayo, napapanood kayo ng maraming tao. Imagination ko, milyon-milyong tao sa buong mundo. Gusto ko po kayong kumustahin bilang pamilya. Na po. Especially ang pagkumusta ko is, naalala niyo po pa ba yung panahon? Anong pagkakaiba nung hindi niyo pa nakikilala ang Team Kalingap, si Kalingap Rab, sa buhay niyo ngayon? Gaano po yung pagkakaiba na yun? Ano po, ang pagkakaiba po ay sobra pong laki kasi noon ang sobrang hirap namin trabaho ko sa malayong lugar. Eh, sa ngayon po nang makilala kami namin sila Kuya Balis na si Kuya Rab, ay dito na lang po kami magkakasamang mag-anak. Hindi katulad noon na pupunta pa ako sa pinakamalayo para lang makakuha ng pera pang sa pamilya ko. May laki pong pasalamat ako sa Team Kalingap at nakilala po kami. So, kumbaga parang nagkasama-sama po kayo. Hindi na kami nagkakahiwalay. Ay dati, buwan kung bago kami magkita-kita kasi malayo po yun. Nakarating ako ng Ilocos. Paghahanap ng trabaho, doon ako nakakuha. Grabe po talang pasalamat sa ng Team Kalingap, kay Kuya Balis na kay Kuya Ram po. Kasi hindi na kami nagkakalayo anak. Yeah, so, napakalaking impact pala talaga po Malaki nun po sa inyo. talaga. Family. Yeah. Si nanay, paano niyo maikukumpara yung dati sa ngayon? Sobrang laki ng pagbabago ngayon talaga kaysa sa dati kasi yung dati talaga sobrang paghihirap namin talaga yung naranasan namin tapos halos puro paghihirap. Kasi ang laki ng pagbabago kasi talaga ngayon ay parang maginhawa na sa pamumuhay, yung daming tumulong, yung dahil sa Kalingap, kaya na Kuya Bagay, Kuya Rab. Tsaka yung pag-aaral ni Biancy, dati naglalakad lang siya noon, naawa pag ako nun sa kanya. Ngayon ay talagang nasuportahin ng pag-aaral niya. Yun kasi yung talagang ko sa kanya yung pag-aaral. Naalala ko nun yung mga nangyari, sobrang talagang mahirap na pag binabalikan ko parang hindi ko akalain na talagang magbabago yung pamumuhay namin. Pero salamat sa Diyos po no, na yung hindi nyo inaasahan din at pwedeng problemahin nyo pa,
yung pag-aaral niya. Opo. Dahil ngayon, parang hanggang sa pagtatapos niya, mabibigyan na siya ng tulong. Oo, sobrang nagpapasalamat ako talaga. Makaka-focus na siya sa pag-aaral. Hindi noon bago kami mag-aaral, bago siya mag-aaral, maglalaba muna kami. Grabe. Maghahanap muna ako ng paglalabahan. Yun na. Mahirap talaga. Yun nga. Ngayon talagang masarap. Ayoko. So may mga panahon po na parang nawawalan kayo ng pag-asa. Yung isasaing mo, hanapin mo pa. At di lang po yun mga ilang araw. Maraming pagkakataon yun. Sobra. Kaya, yun nga, sabi ko sa kanila ngayon na, yung ganito yung buhay namin, sabi ko, ayoko mag-aaksaya ng pagkain. Yeah. Kasi noon, yung kunting ano lang, yung pagkain na ano, yun yung pinagkakasya namin. Lalo yan na yung bagong labas siya sa ospital. Maliliit pa yan. Pinagkakasya namin yung pinaghahati-hati namin yung sa mga anak namin. Minsan hindi na ako kumakain. Para na lang yun sa kanila. Kasi yung mga anak natin, di ba? Gusto ko sila yung kumain noon. Kaya ako tinitiis ko na lang. Kaya sabi ko ngayon, kahit isang butil ng pagkain. Kanin o ulam. Huwag magsayang. Huwag masayang. Oo, Dahil kasi- na-experience yung walang-wala Kasi ang daming taong naghihirap. Ang dami pang taong naghihirap na ano. Pag nangyayari yun, ang nakakatulong po ba sa inyo rin yung nananalangin sa Diyos? Pag yung hirap na hirap na talaga. Oo, lagi ako nananalangin. Minsan sumasali kami sa ibang religion, gano'n na sabi ko, magbalik loob ako sa Panginoon. Sabi ko, parang nawawalan na ako ng tiwala sa Kanya. Sabi ko, bakit ganito? Lalo na yung nagkasakit. Bakit ang daming tao, ang daming yung masasamang tao, mga mamamatay tao. Bakit sabi ko yun, hindi pinapahirapan. Sabi ko, bakit yung pamilya ko, sabi ko, hindi naman masama. Parang, pero humingi na ako ng tawad sa Kanya. At mahal po kayo ng Diyos. Mahal po kayo ng Panginoon. Lagi na lang ako nagdadasal. Yun nga, pagkakagising ko, sabi ko, sana po dumating yung araw na mabago naman yung buhay namin. Makapag-aral yung anak ko. Yung mga nila, mga pangangailangan. Yun nga. At nasagot yan. Ako, sabi ko talaga, si Lloyd, sabi ko talaga, walang makakatalo sa kanya. Yes. Wala siyang katulad po Kaya sa buhay natin. Kaya yung iba, sabi ko sana, huwag kayong mawala ng tiwala sa Panginoon. Magpakatatag lang lagi. Yan ang sinasabi ko kay Biancy. Sabi ko, kakayanan natin. Kung maliit pa yan, nag-ano na yan, marami na siyang pangarap. Mama, pag laki ko, sabi ko, babaguhin ko yung buhay natin. Bata pa siya, sasabi niya yun. Naiiyak na. Lagi ko siyang niya ng pangaral. Kahit mahirap kami, sabi ko, huwag kayong mainggit sa mga batang. Kung kahit wala yung baong pumapasok yun sa school. Lalakad. Oo, yung elementary yan. Paano pag walang makain? Pumapasok siyang walang baon. Tapos, sabi ko, minsan, nagsasaing ako ng umaga. Dinadagdagan ko na lang. Sabi ko, pag recess, uuwi ka na lang. Sabi ko, at yung iba kasi kumakain, may mga baon. Sabi ko, para hindi ka mainggit, uuwi ka dito sa bahay, kakain ka na lang kanin. Uuwi talaga yun ng bahay, kakain na lang kanin. Kahit yung ulam niya, toyo, gan. Kasi hindi So, may pagkakataon, toyo ang ulam. Oo, yung toyo. Pag wala talagang kami, wala akong makitang So, na-experience niya po yun, yung ulam ay toyo. Oo.
Sabi nga niya, paborito niya adobo. Lahat ng asin, ganun, asukal. Paano po siya nung lumalaki? I mean, nakikita niyo siya ngayon sa nung dati siya? Ano, parang hindi pa rin nagbabago. Oo. Oh, parang gano'n naman pa rin dati. Nagbago lang sa kanya yung itsura niya kasi Gumaganda po ba? Gumaganda. lumalaki na siya. Ang tatanungin ko naman si Viancy, kasi si Viancy hindi pa nagsisimula yung interview kanina. Medyo parang nakaka-relate na siya dun sa story. Pag nakikita mo si mama mong umiiyak, anong nararamdaman mo? Naiiyak niya po. Kasi simula po ng talagang na po, mahirap na po talaga yung buhay po namin. Simula po nung bata pa po ako na po yung palagi pong inuutosan ni mama. Pag walang-wala po kami, ako po yung nangungutang sa tindahan. Hanggang sa At least nakakahiya naman. Opo, nakakahiya po talaga. Pero hanggang grade na naman po ako naging paraodang. grade 11 po. Ay, grade 10. Grade 10 po kasi nakilala na po ako ni Dr. Love po. Nakilala na po ako ni Dr. Love. Kaya sobra po talaga laki ng pinagbago po namin. Simula po nang matagpuan po kami nila Kuya Ram. Malaking pagbabago. Inaasahan mo ba na magiging ganito yung buhay mo ngayon? Nung time na nahihirapan ka? Hindi po. Parang parang panaginip, pangarap. Pangarap lang po. Yung ganun nga pong bahay, hindi ko po akalain na yung pangarap ko pong bahay na ganun po na may second floor, ganun po. Ganun kalaki. Na hindi pa man po ako nakakapagtapos ng pag-aaral, meron na agad na ganung bahay. Sabi mo nun, magsisikap ko para sa Santos. Ngayon nandyan na. Meron ka bang mga memories nung lumalaki na nakakaiyak talaga, nung nararamdaman mo yung hirap sa pamilya? Yung nagkasakit po si Papa. Yung talagang po, kahit po mga kapatid niya, na po, dati po hindi po namin malapitan din yung iba pong kapatid ni Papa. Talagang si Mama po yung nagsisika po para yung na-hospital po si Papa. Ano nangyari sa kanya? Yung yung paa niya. Talagang si Mama na po yung nagtataguyod po sa amin. Tapos ako po yung nagbabantay sa mga kapatid ko. Tapos, hindi man po ako tapos yung sa iba po, yung pag-uulam po ng gano'n, hindi man po ako doon. Okay lang po yun. Okay lang sa'yo na ba? Siyempre, may nakikita ko yung mga ibang bata, masarap ang kinakain, may baon sila. Ano nararamdaman mo nang lumalaki kasi ganun? Ang iniisip ko na lang po na dadating din po yung point na makakamit mo rin yan. Parang nung lumalaki ka ba, marami ka ring pangarap at naniniwala ka na parang maaabot yun? Opo. Nangangarap ka na rin nun. Ano mga na-imagine mo nung bata ka pa? Dahil po siguro dahil po sa mga nararanasan ko lagi ko pong iniisip na gagawin ko po yung lahat para maitaguyod sila ng mga wala po yung ganong buhay. Gaano mo sila kamahal? Sobra pong mas mahal ko pa po sa sarili ko. Mas mahal mo pa sa sarili mo. At hanggang ngayon nararamdaman mo yun sa pamilya. Bakit ka naiiyak? Ano nararamdaman mo? Tears of joy lang po. Tears of joy po. Tears of joy. That's good. That's good. Na parang pagbabalikan natin na parang may mga pagkakataon na hanggang kailan ba matatapos ang buhay na ito. Pero biglang may surprise pala si Lord sa life. May mga time din na parang may time kasi ang buhay ng tao nagda-doubt din sa Diyos, nagko-question sa Diyos, and then may time naman humihingi ka ng tulong sa Diyos. May time ba na nag-pray ka talaga na, Lord, tulong naman? Opo. Tapos yun nga po, yung talagang pong yung kay Papa po, doon po talaga nag-pray na po ako nun. Tapos yung talagang nahihiya na po talaga ako mangutang. Tapos naglagi po ako nagpa-pray kay Lord na sana bigyan mo po kami ng makakatulong po sa amin na ganun. Tapos po yung binigay po si Dr. Love. Nagulat nung naglalaba po ako nun sa bahay. Tapos makita ko po si Dr. Love, nagsabi ko sino ito. Tapos? Tapos po yun, sabi daw po niya na,
ano daw po siya, vlogger daw po siya. Siya daw po si Dr. Love, tutulungan daw po kami. Ganun po yung sabi po niya nun. I-describe mo sa amin naman yung first time mo naman na nakilala sila Kalinga Prab. Yung kay At yung Kalinga. expectation mo. Siyempre from Dr. Love to Kalinga Prab ngayon. Ano po, yun pong kay Kuya Rob. Ano po, sinasabi na po talaga po sa akin yun ni Dr. Love. Kachat ko na po nun si Doc. Sabi niya po, ano niya daw po ako, ilalapit daw po ako kay, kay Kuya Rob po. Kasi nawawala na din po. Kala ko nga po hindi na po mapunta nun si Dr. Love. Kala ko po hindi na po mabalik po nun sa bahay isang beses na po. Tapos yun po, nagbalik po siya. Tapos sinabi po sa akin na ipapakilala daw po kay Kalinga Prab. Yung daw po, boss po. Pinaka-boss, Opo. okay. Tapos, Ano naramdaman mo nun? Na parang papakilala, napapanood mo na ba si Kalinga Prab? opo, nanonood na po ako dati ng Edrica. Edric. Tapos ano po yun, syempre po masaya po tapos nakaramdam po ako ng pag-asa. Nakaramdam ka ng pag-asa. Siyempre, kapag binalikan ka at nagvo-vlog na, hindi ka pa naman sure kung hanggang saan yung dulo na no? Kailan mo naramdaman na parang, ito na, magbabago na yung buhay namin? Simula po So, simula pa lang, nararamdaman mo na rin na, ito na yun. Kasi lagi man po ako nagpe-pray kay Lord po na sana po talaga mabago po yung buhay po namin. Wow. At ngayon, ito na na yan. po. Nice. Sige po. Again. Tatanong kay tatay. Tay, sa tingin niyo po, nasaan ang pamilya niyo kung sakali na hindi niyo sila nakilala? Ang Team Kalingap at si Kalinga Prab, si Kuya Val, si Ate Edna. Nasaan ang pamilya niyo? Ano siguro ang nangyayari pa rin? Kung... Siguro po, kung hindi po siguro kami na tagpuan ni Doc Love sa ng Kalingap, siguro ito nag-aaral po sa Tabaco. Tapos ako naman po nagtatrabaho sa malayo na naman. Iwan na naman itong mga ito. Mag-iina ko dun sa dati naming bahay dun sa tabi ng dagat. Yun po, malaki pong pagbabago sa naging buhay namin noon isa sa ngayon. Tatay, mahirap mag-ipon para magkaroon ng sariling bahay at lupa. Alam mo po sobra po talaga. Kahit po siguro kahit buong buhay, matanda na ako, kahit siguro mamatay na ako, hindi pa ako makakapagawa ng ganun. Ano po masasabi nyo na ngayon totoo na to sa pamilya nyo dahil sa Team Kalingap at kila Kalinga Prab? Ano po? At sa mga supporters at sa mga laking pasalamat ko din po sa kay Kuya Bal sa kay Kuya Rab, saka sa mga sponsor po kay Doc Love at kung hindi po dahil sa kanila, siguro wala kaming sa ganyang buhay ngayon. Siguro nandun pa rin kami sa dati na pamumuhay namin. Kaya laking pasalamat po talaga sa kanila. At yan po pinapangarap ng marami kung iisipin. Po. Na-enjoy mo po ba ngayon? Opo, masaya po kami dun sa kasi hindi namin nakalain talagang magkakaroon kami ng gano'n na ang pangarap ko lang noon makatapos itong mga anak ko. Kaya kahit sabi ko mahirap, magsikap kayo mag-aral hanggang kaya ko. Kasi gusto ko yung dadanasan ko na nagkapamilya ko, hindi na nila madanasan na maghirap na gano'n. Ay kung makatapos nga po sila, ay hindi sila mahihirapan maghanap ng magandang trabaho, mag-aral lang. So, kumbaga, ang pwede mo maipamana po talaga sa nila yung edukasyon. Opo, yung talagang may papel silang natatapos. Yun lang po talaga. Tay, bakit feeling nyo si Viancy at yung magkakapatid parang mababait na bata at ang lumalaki? Ano po, lagi ko po silang pinapangaralan na yung wag silang di bali sila apiin, wag lang sila mang-api. Kasi sabi ko, ang Diyos nandyan. Nakikita tayo kahit hindi natin siya nakikita, tayo nakikita. Anong gawin natin dito, makikita tayo. At si Lord naman, nagre-reward po siya ng mga... Siya po, talagang laking kasi nung talagang 2 bisis na akong muntikan na po talaga. Totoo po yan talaga. Dati na po ako ng dati nasa Panganiban po kasi ako nagbabalon.
nasa 100 feet Sa ilalim. oo po, ng dagat. Ay, Yeah. Halos ano na yung sa dagat. Oo, level dagat na po Yeah, yun. yeah, yeah. Tapos, na-poison po ako noon yun, ano po ako ng dugo. Gawa ng sobrang nakaano ko ng poison. Nakaano kayo ng poison sa katawan. Yun na po. Muntik na akong sabi nga nung doktor sa akin, buti daw at nabuhay Nabuhay pa ako. pa. Po. Kaya sabi ko sa Diyos, ay, salamat po Lord at binigyan mo pa akong pagkakataon. Kasi maliliit pa po yung maliit pa po ito. 3 pa lang yan. Anak kong yan. Dadagdagan niyo pa po sila no? Di ba? Ay, maliliit pa po. Sabi ko, gusto ko po makita silang lumaki at ano yung buhay nila na may pamilya na. Nila, na may pamilya. Sabi ko, buti na lang at siguro talagang nandyan ang Diyos, hindi sa atin nagpapabaya. Yes po. Ayun. Talagang sobrang talaga. Yan, nakakatuwa naman po inyong pamilya. Si Viancy naman, kung sakaling walang Kalingap Rob, Team Kalingap, tingin mo, ano ginagawa mo ngayon? Nasaan ka? Dati pa din po. Pero nagsisika po siguro talaga naman na para po makapagtapos po ako ni Mama. Siyempre po, yung dati pong ginagawa namin, nakikipaglaba po sa Talaga? gagawin pa din po siguro namin yung wala pong Kalingap. Hanggat kailangan, di ba? Huwag lang susuko. So, ang laki ng pagkakaiba. So, kung sakaling di mo sila na-meet, si Viancy ka pa din, ang pagkakaiba lang, may transformation ngayon. Tay, ang gusto kong itanong ay, syempre, ang buhay nyo ngayon public na. Ang dami nang nakakakita, sikat na, pati mga kapitbahay nyo baka alam to. And hindi natin maiwasan yung may negative comments, may masasabi ang ibang tao na hindi naman nila alam lahat. So, paano mo po ito na ma-manage, paano mo hinaharap itong mga nasasabi ng mga maraming tao, pati sa kanya, pati sa pamilya, pati sa Team Kalingap? Kaming na po kami sa ganyan kasi noon pa pong hindi pa kami nabablog. Talagang meron na po sa amin ng ganyan. So may vlog pala o wala? Meron na rin. Lalo na po yung nagkasakit nga po ako na taon talaga akong hindi ako nakakapaghanap buhay. Siya lang talaga maliit pa yung yung mga anak ko. Siya lang sa amin. Sinabihan pa nga itong asawa ko na paano daw kami nabubuhay. May nagsabi diyan sa amin na grabe. Kaya sabi ko, tanggap na namin na ngayon na ganito ang pamumuhay na namin. Na mas marami pang kaming maririnig na hindi kasi noon nga wala kaming ganyan, hindi kami nakikilala. Meron pala, talaga, grabe lagi po. may masasabi mga tao. Minamaliit kaming maigi noon kasi paano daw kami nabubuhay na gano'n. At masakit po yun, pag naririnig Masakit po, pero wala po tayong magagawa kasi nandyan yan ang pagsubok sa atin. Yeah. So ngayon, hinaharap nyo na lang. Since dati na-experience nyo na, medyo sanay-sanay na. Matatag na. Kasi hindi naman po natin pwedeng kahit anong sabihin naman natin. Wala naman po tayong magagawa kasi yun ang isip nila eh. Yeah. Ang mahalaga lang is yung tama na ginagawa natin. Ang po naman po dun, wala naman tayong ginagawang kasama sa kanila. Hindi tayo nag-aapak ng kapwa. Kasi nasa kanila yan. Diyos lang nasabi ko, bahalang sa kanila. So, nila. Yeah. Viancy, hindi na normal ang buhay mo ngayon. I mean, hindi ka na magiging normal na estudyante. Paano mo hinaharap ang bashing, ang negative comments? Sanay na po ang kasi. Sanay ka na rin. Paano masanay sa ganyan? Yun nga po sinabi po ni Papa, dati po may mga ganun na Yung chismisan, pinag-uusapan. Opinion naman po nila yun. Yun. Basta alam ko naman po sa sarili ko kung ano po talaga yung ng pamilya ko. Kung ano po kami. Ganun. Yeah. Pati si Kuya Rab, na-bash din. At online yun. At nakita ko, pinagtanggol mo siya. Bakit biglang yun yung reaction? Anong naramdaman mo nung nabasa mo yung mga ganun? Siyempre po, bilang beneficiary po ni Kuya Rab. Tsaka alam ko naman po talaga kung ano po yung totoong intention po ni Kuya Rab. Yeah. Yung kung bakit, kasi po inaano din po nila na love team. Alam ko naman po na strategy po yun din ni Kuya. Na yung mga
ganun para po mas marami pong ano po yan? Manood po. Para mas maraming manood, mas opo. maraming matulungan. Opo. Tsaka ano po, marami din po natutulungan naman pong ano talaga ni Kuya. Nagiging beneficiary po. Dahil po sa Marami sa kayo love. napapasaya. Tsaka, Yun yung purpose kung ba't nanonood opo. din ng marami. OFW po. Kaya pinag-ano ko din po talaga si Kuya. Kasi mali naman po yung... Mali yung statement, tsaka yung mga comments na iba, no? At least parang ipinakita mo na ito nangyayari sa buhay nyo. Totoo talaga. Hindi po talaga scripted. Hindi talaga scripted. Tsaka nakakatawa yung mga kwento mo kanina. Hindi mo inaasahan kung babalik sila, hindi mo alam kung ano susunod mangyari, natagpuan ka naglalaba. Talagang yun yung nangyari nun. Kaya sinasabi po niya na scripted. So, hindi scripted? Opo, hindi po scripted. Talagang nagsimula po kay Dr. Love hanggang sa napunta po kay Kuya Rob. So, hindi scripted? Pati feelings mo? Opo. Ay! Nagulat ka! Tay, hindi na po. Hindi na scripted. Tay, meron po akong tanong. Kasi si nanay medyo nag-aalaga ng baby. So, ikaw po muna ang ano ko. Anong feeling ng isang tatay na may sikat na anak? Ano po, proud po ako sa ano Proud. po kasi naging ganyan siya. Kahit mahirap lang kami. Ano siya, talagang nagsisikap po siyang makapagtapos siya. Na ganyan na kahit medyo maraming nagbaba sa kanya, talagang linalabanan lang niya para sa kanyang ano po, para makatapos po siya sa Para siya makatapos. Kaya masaya po ako at talagang matatag po siya. Kahit po maraming ano nilalabanan niya, masasamang nababasa sa ano, talagang binabaliwala lang niya po yung mga comment na hindi naman po nakakatulong po baga. Nakakatuwa naman ng family nyo. Para kayong close. Close ba po kayo? Siya po. Pati ikaw? Sila mama at Magkakatabi po papa? kami minsan natulog kasi nila. Magkakatabi. Cute naman. Pagpatuloy niyo po yun. Ang mahalaga naman po sa magulong mundo is isang buo at united na Yan pamilya. naman po talaga ang importante. Actually, para sa akin, kayamanan din po yun. Ay po. Diba? Lalo mas mahalaga yung ano pagkakaisa ng pamilya kaysa sa pera. Yes, tama po. Kasi ang Kasi, pera, temporary. ayun po, material na bagay lang po yan. Tama po. Pero syempre, yung blessings maganda rin kasi nakakatulong po sa inyo, makakatulong din sa marami. Opo. Ang maganda lang po, since hindi ito nangyayari sa lahat ng family, pahalagahan po natin, pahalagahan niyo po kasi malaking blessing po yan. Dahil ikaw na po ang kausap ko at parang spokesperson na rin kay ni nanay, anong masasabi niyo sa love team nila, ni Edu at ni Viancy? Kasi syempre, kayo po yung pamilya, alam ko may permission naman po si Kalingap Rob. Ano po masasabi niyo sa mga napapanood niyo, nakikita? Parang naging close yung dalawa, lumalabas na yung dalawa na magkasama sa ano. Ano po masasabi niyo bilang tatay? Ano po, ang ano ko po, alam ko niyan. Love team sila, pero hindi ko po alam kung ano talagang close na close ang dalawa. Hindi niyo pa siya tinatanong talaga na, anak, ano na to? Wala naman po. Pero tiwala ba kayo? Tiwala po talaga ako. At payag kayo dun sa setup ni Kalingap Rob na parang may love team, may magkasama sila sa sa pag... Opo, at kung wala po akong tiwala, hindi ko hindi pinapapayagan papayagan. kay Eds So, hindi na ihahatid niya ng gabi. Ay, hinahatid ng gabi? Oo, kaya tiwala po talaga ako. Tiwala man po kayo. Tiwala po kay Eds. Ano po masasabi niyo kay Edu pala? Okay naman po siya. Mabait. Okay naman po. Yan. So, may approval naman pala ni Papa eh. Si Mami. Gusto ko marinig si Mami. Tungkol sa ano. Ayan yung mic niya. Sige pa. Sige pa ka papasok. Hindi na umiyak si baby. At gusto rin po ito na marinig ng mga fans. Grabe ang pamilya niya. Yung million ang nanonood sa inyo. Nay, ano yung masasabi niyo? May sikat kayong anak, may love team. Ano masasabi niyo sa setup ngayon? Ganun pa rin parang yung love team niyan. Yung love team niyan. Okay naman. Okay naman yung ano nila ngayon ka. Nababantayan niyo po. Oo. Sabi ko kung saan siya masaya, susuportahan na lang namin siya.
kasi hindi naman kami ang makakapag-desisyon para sa puso niya kasi hindi naman namin hawak yung puso niya. Pareho po ba kayo ni tatay na ano, suporta? Kung anong gusto niya. Kung sino? Okay. Oo, nasa kanya naman yun. Eh yung pong yung parang pag-scout, magkasama sila. Ay, oo. Nagpaalam naman sa akin siya, tsaka si Ed. Tsaka pag ginagabi na, Yan, pag nagchat ginagabi. naman sa akin si Ed. Bakit kayo ginagabi? Medyo. sa lalayo kasi na pinupuntahan ko. No? Sa Velvet Box. Pero po boto po ba kayo sa love team nila? Ano po masasabi niyo kay Edu? Ay mabait naman si Edu. Tsaka mapagkakatiwalaan. Kung dumating po ang pagkakataon, di natin hinihiling, maraming hinihiling ang fans. Pag dumating ang pagkakataon na biglang sila pala napapangiti, ba't napihilig ka kagad? Pag dumating ang pagkakataon na hindi natin inaasahan ng marami, na magiging sila po sa tunay na buhay, ay ano po yun para sa inyo? Papangiti si tatay, pasasalitain ka niya. Yung parang sana nga maging sila, kung ano man problema ang dumating yun, magpatiwala lang sa isa't isa, tsaka yung magtapos muna ng pag-aaral. Tatay, pag dumating ang pagkakataon na si Edu pala at si talaga sa totoong buhay na, kasi may mga ganong fans, nababasa ko po yun, nababasa ko sa comments. Yung po ba naiisip nyo ngayon o parang, ano masasabi niyo doon? Pag ang totoo pala magkakatuluyan ay sila na din. Ay, para po sa akin, wala naman pong problema doon. Ang importante lang, magtapos muna. Pag nakapagtapos na, wala man na kaming pipiliin kung sinong, basta nagkakagustuhan. So kung nagustuhan niya si talaga at yun ang gusto niya, gusto ko, mami, gusto nandun ko. kami lang sa kanya, nakasuporta. Kasi hindi naman kami ang makikisama, hindi naman kami magsasama. So papayag po kayo? Opo. Wala naman pong problema doon. Excited na nga po yata. Pero nag-agree po kayo kay nanay na dapat magtapos muna ng pag-aaral? Ay, opo. Kasi yun po ang importante doon ay. Kaya kami nagsikap para makapagtapos. Para makapagtapos, hindi para magkaroon siya ng jowa lang. Kasi pag nakatapos, kung gusto mag-asawa, di mag-asawa na. Talaga hindi. Wala naman kami. So, sa graduation, kinabukasan, pwede na po? Oo, basta ay kahit pa po basta tapos na siya. Ay baka kumuha ng 1-year course. Graduate And then graduate. Wala na pong problema yun. Wala naman pong problema. So hindi kayo ganun ka-control sa buhay niya basta. Hindi po kasi alam naman niya po ang Grabe siya ni Beyonce. Hindi ko alam bakit. So yun naman pala. Sige, huwag ko na muna itanong yan. Closing na lang po ito. Mensahe niyo po. Ano po ang mensahe niyo kay Kalinga Prab, Kuya Val, Ate Edna, sa lahat po na nanonood sa atin at nagmamahal sa inyong pamilya? Ang mensahe ko po sa mga tumulong po sa amin, kay Beyonce at sa pamilya ko. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa lahat pong suportang binibigay niyo po sa amin. Sana po si Lord na lang po ang magbalik sa inyo ng malaki para marami pa po kami yung matulungan na kagaya namin para po medyo mabawas-bawasan po yung mga gagala-gala dyan ng mga bata na halos hindi na kayang pag-aralin ng magulang. Kaya yun po, sana malaking po yun sa kila Kalinga Prab na sana yung si Lord na lang po ang magbigay sa kanya ng balik. Yes po. Para marami pa po silang sa yung mga sponsor po. Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo po makakapagtapos po ang anak ko sa pag-aaral. Kung hindi po kayo dumating at ang Kalingap kasi Club ay siguro po wala. Baka kung hindi makapagtapos ito ng college kasi hindi ko naman po kakayanin talagang yan lang po. Si Nanay, bigyan ko po kayo na ng pagkakataon makapag-thank you.
sobra talagang nagpapasalamat ako sa Kalingap, kay Kuya Bal, kay Rab. Kasi kung hindi talaga nila kami nakita, siguro yung buhay namin noon, ganun pa rin. Parang pero ngayon ay talagang laking tulong sa amin nila. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa laki ng binago sa buhay namin, ng pamilya namin. Lalo na kay Beyonce. Sobrang salamat sa lahat-lahat ng sumuporta sa kanya. Mga nagmamahal sa kanya na talaga para hindi naman nila talagang kamag-anak pero pinakita nila na bihira po talaga yung mga taong gano'n na kaya nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa sobrang pagmamahal nila kay Beyonce. Maraming pasalamat po sa inyong lahat. Na hindi pa tapos yung mga tulong na dadating at dumadating. Meron pa ba ikaw at kayong family na mga pangarap? Opo, sana nga po marami pa pong kami po siguro kung sakaling maging stable na siya. Pagtulong din po ang namin sa kapwa namin, yun po. Sa ngayon nga po, bago kami umalis, may bata dun sa bahay, hinaampon namin na, hindi naman ampon, parang ginano na kasi kawawa. Kaya siguro gusto ko din makatulong sa mga So kumbaga yung tinanggap niyo ay gusto niyo rin na magawa para sa iba. Kasi marami pa pong naghihirap ngayon na talagang nangangailangan. Salamat po. Si Beyonce na lang. Kahit na lagi mo na ito nagagawa, pero ano feeling na naririnig mo yun sa mga magulang mo? Yung approval, yung saya, yung boto, yung Masaya po pa. Siyempre po. Na sinusuportahan po nila ako kung ano po yung ginagawa ko. Tsaka kay. Dahil po approve po sila, boto po sila dun sa. Kanino? Saan? kay po. Kay Kalingap Edu po. sa sa love team po namin yun. Siyempre masaya po ako na gano'n na alam ko pong suportado po kami nila mama po. Grabe, may support ka na kagad. Paano yun? Ang gusto niya makatapos ng pag-aaral muna. Yun din naman po yung gusto ko. Hindi nga. Opo. Siyempre, mas gusto ko po yung may pagmamalaki din po ako sa magiging anak ko. May pangarap ako para sa inyo at sa lahat ng mga love teams na mag-set din ng example para sa mga ka-generation niyo. Siyempre, napapanood kayo ng marami, may mga magulang nakapanood sa inyo. Mas maganda na magawa siya ng tama, magawa na may gabay ng magulang. At yun yung tingin ko gusto rin ng lahat para sa inyo. So may paghihintay pa ng konti. Alam ko, excited ka na. Pero ikaw ba ay katulad ng iba na parang nangangarap din ng parang forever? Ganyan. Forever po na. Magkaroon din ng sariling pamilya na matataguyod din. Ganun. Nangangarap ka din ba ng ganun? O gusto mo? O hindi mo pa siya naiisip din? Hindi po. Talaga hindi. Sure ka? Para po muna sa kila mama po muna. Kila mama muna. Sige, so ano pa ang mga pangarap mo para sa yung sarili at para sa kanila? Sa akin po, makakapagtapos po siyempre ng pag-aaral, tsaka makahanap po ng magandang trabaho tsaka yun po, sila mama po, gusto ko din po talaga magpagawa po yung sarili po talagang gawa po bagang bahay. Yung sa akin po talagang pinaghirapan yung ganun. Yun po yung pangarap ko po para kila mama din. At marami rin na ikaw kasabay na nangangarap na matupad yung pangarap mo. So ano masasabi mo ngayon kay Kalingap Edu? Ay, nanay, last. Yung hindi nyo normal nasasabi kay Beyonce, kung meron kang advice para sa kanilang dalawa ni Edu, ano yun? Yun nga, para kay Beyonce, yung muna, Sabihin nyo na yung pwede nyo sabihin na alam niya. Maraming salamat. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi naging ganito yung buhay namin ngayon. Siguro hindi pa magaling si papa mo.
Kasi yung maintenance ko pa ganyan, na suportahan. Sobrang nagpapasalamat ako kasi napakabait mong bata. Talagang inuuna niya yung pamilya niya. Mapagmalasakit siya sa mga kapatid. Tsaka talagang yan, maki-mama tsaka papa yan. Maraming salamat tsaka kay Edu. Maraming salamat sa yun nga, sa pag-support kay Beyonce, na pag sinasama niya lagi niyang iniingatan naman, tapos nagchat-chat sa akin kung pag nag-aalala akong gabi na sila. Maraming salamat din kay Edu, tsaka sa payo ko lang sa kanilang dalawa, kasi syempre medyo pa si Beyonce, pero mag-18 man na siya sa yun nga, sabi ko sa kanya, mag-mature na yung isip niya. Yun nga, sabi ko sa kanya, na lang silang dalawa, yung may problema, wag mahiya na magsabi sa amin. Kasi yung pinakamahalaga, yung wag siyang mahihiya sa amin, kung ano ang mga problema nila, kung sakaling kung anong gustong sabihin niya. Yun. At saka welcome naman siya sa bahay, kung pupunta siya, huwag siyang mahihiya. Yan ang ko, kaysa sa labas sila sa bahay na lang. So, pwede rin po yun. Mas maganda rin po yan, no? Oo. Papamula naman ako ibang Ay, Nay, pangdagdag lang na isa. Kailan niyo nahalata na parang ang anak niyo ay parang nagkakagusto, nagkakakrush na kay Edu? May mga signs ba? Nung una talaga. Mother knows di ba? Sabihin ko. Nung una talaga, talagang siguro may crush siya. Nahalata niyo? Oo, kasi nagsasabi naman yan sa akin. Ay, nagsasabi sa inyo. Para kaming hindi lang magbarkada lang sa bahay pag gabi na bago kami matulog, tatabihan sa akin. Yung paa niya nakasandal na sa bigat. Minsan talagang iniinis niya ako bago kami magkikwentuhan. So nagkukwenta siya na kinikilig siya, gano'n? Oo. Tapos, doon nga daw, crush niya. Ewan ko nagbago o hindi. Ngayon na po. Pero parang okay naman sila. Sabi ko sa kanya, kung anong gusto mo, kung sino ang gusto mo, kahit sino pa yan. Kasi hindi naman kami yung mahigpit na na magulang. Kasi once na hinigpitan mo yung anak mo, magsisekreto yan sa'yo. Hindi yan magsasabi ng saloobin mo, sasaloobin niya. Ayoko nang mangyari yung gano'n na wala akong alam sa buhay niya. Yung nagtatago na sinisikreto. Kasi dyan ang uumpisa yung magkaka-boyfriend nung hindi alam ng magulang. Tapos nalalayo yung loob. Nalalayo na yung loob. Yeah. So, ang ginagawa niyo ngayon is tiwala sa kanya? Tsaka, kilala ko naman siya. Talagang hindi siya tulad ng ibang na mabait yan. Kaya sabi ko, tiwalang-tiwala ako sa kanya. Sure ka po na hindi siya marupok? Kaya lang yun nga, sabi ko sa kanya, wag lang siyang masaktan kasi pag hindi pa siya nakakaranas na umibig, sabi ko, pag nasaktan ka. Masakit yung unang sakit eh. Oo, sabi ko, magsabi ka lang, ka kung anong nararamdaman mo. Kasi, ganyan. So, nababahala kayo kasi hindi pa siya nagkakaroon ng parang gano'n. Tsaka, kung masaktan man siya, experience. Saka natin interviewin kung sasaktan ba to. Hindi ito sasaktan. Pero sana hindi naman. Yeah, hindi naman po. Tsaka, okay na. Baka marami pang mabuking. Nag-thank you ka na, no? Nag-question na ba ako sa yung thank you mo kila Kuya Rab? Ay, tani. Beyonce, ano masasabi mo ngayon sa maraming nagmamahal sa pamilya niyo, sa'yo, millions of people all around the world? Masabi niyo kay Kalinga Prab din? Talagang buong puso po ako nagpapasalamat po kila Kuya Rab po, kay Kuya Bal. Sa buong team Kalinga po, Kalinga family po. Kasi sobra po talagang nabago po yung buhay po ng pamilya po. Hindi na po katulad nung dati talaga. Ay,
Kumusta? Kumusta ang interview? Gulat ako, tatanungin pala yung mga dating naranasan namin noon. Pero okay din kasi yun. Ngayon lang ulit may kumausap sa amin ng ganito na pag-openan namin si Pastor ER. Okay yan para nakapaglabas ka ng mga gibat ng nararamdaman mo. Hindi naman yun bigat. Talagang yung nagpasalamat lang kasi yun talagang nabago pa yung buhay namin dahil sa inyo. Wala Kuya Rob. Ikaw kasi dapat minsan sinesharean mo din ako. Dapat nag-ano ka rin sa akin para alam ko kung ano mga nasa isip mo. Alam mo, ayoko nang madagdag sa mga iniisip mo. Tsaka madami ka mo nang beneficiary baga. Pwede ba yun? Siyempre, iniisip ko rin mga kasamahan ko dito, no? Kasama kita eh. Siyempre, iniisip ko mga kasamahan ko. Lalo na ikaw. Uy. Di ka ba sanay ng may ng may jowa? Yan. Dahil mo naman tinatago, Hindi naman porque jowa, idadamay na kita sa lahat. Sa mga problema ko. Hindi naman natin. Dapat, yun. Siyempre, lalo kung mahirap, di ba? Dapat. Gusto kong tumulong eh. Lalo na kung kaya ko naman, makatulong. Saka isa pa, iba na tayo ngayon, no? Hindi na kagaya nung dati na ganyan. Paano lang? Ma-vlog lang. Ano ba? So ngayon, totoong partner na. Partner. Ano ba? Nailang ka naman eh. Huwag kang dyan. Thank you Kasi andyan ka palagi. Tsaka iniintindihan mo ko na hindi man ako talaga laging lalabas ng problema baga. Ayun nga. Pangiti-ngiti ka lang kahit may problema na. Minsan, kung saan ka naglalabas ng sama ng loob. Social media, sa gaya ng sinasabi mo. Doon ko na lang binabasa minsan ng mo eh. Hindi kasi ako sanay maglabas ng problema. Tsaka pag kaya ko pa naman, hindi ko talaga. Hindi ko sinashare. Sinasolo ko muna. Lalo sa mga mahal ko sa buhay. Isa ka na dun. Okay? Totoo ba yan? Huwag kang ganyan ko Parang feeling ko, mo lagi ako nagsisinungaling. Hindi, totoo. Naniniwala naman ako eh. No? Pinapaano lang kita para masyado kang parang na-stress kang bigla eh. Kasi pag seryoso ako, tinatungalan mo naman ako. Kasi binabara mo ako, nakakainis. Hindi naman sa ganun eh. Alam mo yun, hindi naman sa natatawa ko. Ganun lang talaga yung way ko pag medyo kinikilig sa isang tao. At hindi ko alam kung paano umak sa mga sinasabi mo minsan. So, okay ka na? Okay ako, syempre yan ka. Pause, no? Buti nga, sinasama mo ako sa pag-vlog. Kasi nalilibang ako. Pag andun sa buhay, syempre. Kung magsa-social media lang, mas may stress ako pag andun na lang. Kaya, thank you kasi palagi mo ko sinasabi. Yun rin naman yung ko talaga, napansin ko na parang naiinggit ka sa ibang mga kasama mo, mga ka-eskwela na nagtatrabaho. Siyempre, ikaw, gusto mo rin maging productive yung bakasyon mo, Saka, na-experience yung mga, Kaya, naisip ko rin yun. Kaya,
sinama na rin. Pumayag na rin ako sa gusto mo. Saka, kaso ano, sorry kasi, siyempre, medyo, nabilad. Medyo, nakakapagod din yung ano natin din. Hindi ko ginagawa eh. Kala ko ngayon na pinag-usapan niyo ni mama niyo kanina eh. Kala ko pinagbawalan ka na lumabas. Hindi. Na pwede ban ka na lang. Tsaka hindi naman nakakapagod kasi masaya naman tumulong mo. Kasama akong tumutulong sa kasama mo. Dami mo nga natutulungan eh. Natutulungan din ako. May ayuda rin. Araw-araw. Napapalakas. Oo. Kaya ako seryoso talaga. Malaking bagay na andun ka. Kasi kung ako lang solo, baka hindi ko nagagawa yung mga nagagawa ko na ngayon. Medyo mas productive ngayon. Nandyan ka eh. Nandyan kayong mga mga kasama. Thank you. Thank you din. Thank you so much. Sana maging matagal pa yung bakasyon, no? Mga 3 months pa. Kasi, alam mo na, mas okay pag andyan ka eh. Mas maraming nagagawa. Saka, medyo hindi... Mas marami. Saka hindi malungkot. Saka hindi malungkot pag nandyan ka. Hindi nakaka-boring. Saka, pag pumasok ko na ulit, yun, saka lang. Babalik na naman sa dati. Kaya susulitin ko na talaga yung bawat araw na ito okay, yung may pasok ka sa akin. Kasi pag solo na naman ako. Dati na naman yung kasama ko, si Arjun, na napasaway. At yan, pagod na naman, solo na naman. Pero nag-enjoy naman ako ngayong bakasyon. Lahat ng mga ginagawa natin. Kaso kailangan mo rin talaga mag-aaral eh, Huwag ka na kayo mag-aaral, no? Sama ka na lang sa akin. Mag-scout na lang tayo maghapon. Mag-vlog na lang tayo. Tara, pakasal na tayo. Joke lang. Kung narinig mo sana kanina sila mama eh. Ay, si Pat, diretso na, Mabira. Hindi ka kasi nag-ano dito eh. Hindi mo tuloy narinig sila mama. Nako. Huwag giro-giro ng ganyan. Nako. Handa to. Pero, darating din naman tayo dyan. Di ba? Siyempre. Ano yun? Siyempre. Siyempre. Basta huwag ka na magbabago. Siyempre. Dapat walang magbago sa akin. Now I know I'm yours till the end of time. Kuya Eds, parang narinig ko yung pangalan ko kanina. Medyo una-oinggan ka yata. Ikaw ang aga-aga. Sabi ko, ang galing mong kasama. Oo, kala. Narinig ko kanina, sabi niya, magtitis na naman siya sa'yo pag may pasok na si Biancy. Hala! Ibig sabihin, hindi ka niya gustong kasama, napipilitan lang siya sa'yo. Siguro, tamad ka, no? Hindi Sumusunod nga lang ako sa mga utos niya. Oo. Di ba, ang sabi kong tahimik. Oo. Tapos nakikinig ako, di ba? Oo. Pero may pasok naman din ako, kaya ikaw lang talaga mag-scout ngayon. Yung nga pala. Oo. Alas lang kami natagyan sa may pasok. Kasi alas lang kami alang tayo alang ata. College na yan! Ha? Wala ka rin ng mic. Oo.
So, ayan. Biancy, mga college ka na, no? Saan ka, Lako? College na si Biancy. Ikaw, elementary ka pa rin. Malapit na, Kuya Rob. Nag-join na ako. So, ito po mga kalingap. Biancy, may nag-mine na naman sa'yo. Grabe na. Pero andito naman kami. Scholar kita. Andito ang Velvet Box, di ba? Thank you po ulit sa Velvet Box. Yan, thank you sa Velvet Box. Thank you kay Tito June. Laking opportunity po talaga. Grabe. Yeah. Ano? Kung nag-college ako, sa akin. Basta, sipagan mo lang mag-aral. Puro pang babae ang iniisip mo eh. Bawal kang mag-college, maraming babae doon. Lawyer naman ako sa isa, di ba? Kanino? Ngayon. Bukas, iba na naman. Biancy para sa kanyang yes, future, sa kanyang pag-aaral. Maliban dito, may binibigay pa tayo sa kanya from Velvet Box naman po bilang ambassadress po ng Velvet Box. So ito, Biancy, para sa'yo. Ano ka man, Biancy? Wow! Ayan, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,000 pesos. Salamat po. From YouTube channel po natin sa Team Kalingap Rob channel para kay Biancy. Thank you po, Kuya Rob. Ayan po. And yun nga po, ginagawa na rin po yung sisimulan na rin po yung from kay Tita Ping, yung pong sa terrace po. Simulan na po. Canon si Foreman June. Tapos yung tindahan, salamat po. Yan, pasalamatan mo. Thank you po Biancy lahat. Kuya Lito, kay Mami Rexy po, tapos kila Tita Ping Provito, kay Tita Erika Alpon, Sino pa? Mami. Tita Ana. Tita Ana Rexy, from Japan, tapos yung mga EDSI Tita Ping. supporters po. Oh. Yan, maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta po sa amin. Yes. At walang sawa pong sumusuporta. Oo, salamat po. Thank you Solid po. dyan ang EDSI supporters. Yan. Lahat po ng supporters ng Love Team. Yan. Tapos, sobrang laking tulong po kasi niyan sa atin. Kagaya niyan, marami po tayong college na pinapaaral. Sobrang dami po. May mga pabahay pa po tayo. Pero pinakamagastos po talaga is yung college. Di ba? Kasi ilang 4 na taon po yun. Sila Carla, pa lang, 1 taon pa lang yung natatapos. So, marami pa po tayong... At may mga bago pa po tayong scholars. Yan. So, thank you po. Salamat po sa nagtatangkilik ng Kalingap serye po natin. Bye-bye po. Yan, supportahan niyo po si Edu. Supportahan niyo po siya kasi marami rin siyang tinutulungan. At yan, sinasama po siya ni Biancy doon. Kalingap Arjun. Si Arjun po, unsubscribe niyo na po siya. Bye-bye! Kondoon po!